Ilang nagtitinda ng bigas, dumadaing. Oo. Meron mo na flash report. Superradyo DZWB Flash Eto po muna tayo. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Dagdag na naman. Mau de la Cruz, sunod-sunod na yan, ha? Mau? Parang ika-anim na tato ko ni Igan, magpapatupad nga ng panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang Shell at Sea Oil simula alas 6 ng umaga, ika-17 ng Pebrero. Ayon sa kanilang abiso, pareho magtataas ng presyo ang dalawang kumpanya ng gasolina, 120 kada litro sa gas, kerosene 60 centavos kada litro, ang diesel 60 centavos kada litro. Ang pagalaw sa presyo ng gas, diesel at kerosene ay bunsod ng pagalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, James sa Radyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report Alas 9:08, dagdag na mga bagong balita. Ay, Sonaran Superradyo DZWB Flash Report Oras sa atin, alas 9:49 na. Mga maestrado ng Sandigan Bayan, pinayagan si dating Senador Bong Revilla na magkaroon ng reinvestigation ang ombudsman sa kanyang kaso. Alang Gatus. Pinabigyan ng mga maestrado ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ng motion for reinvestigation sa kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito kaugnay sa motion ni Revilla na magkaroon ng reinvestigation ng Office of the Ombudsman sa kanyang kasong malversation. Sa desisyon na inilabas ng mga maestrado, kinatigan nila ang leave of court ni Revilla, maging na rin nitong si Juanito Mendoza. Kasunod nito, inaatasan ng mga maestrado ang ombudsman na iresolba ang motion for reinvestigation ni Revilla at Mendoza sa loob ng 60 araw. Sa kabila nito, nilinaw din sa desisyon ng mga maestrado na hindi maaantala ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation ni Revilla at iba pa. Paliwanag ng mga maestrado na nakakulong ang mga akusado sa kaso ay lalo lamang magpapahaba sa kanilang detention at makapipigil sa paghahain ng petition for bail kung aantalahin o sususpindihin ang pandinig. Hindi rin nangangahulugan na otomatikong madidismiss o mababasura ang kaso dahil sa kawalan ng certificate ng ombudsman. Muling iginit pa ng desisyon ng mga maestrado na anumang reklamo sa kaso na inihain sa Sandigan Bayan ay nakasalalay na sa pagpapasya ng mga maestrado na nauna nang nagsabing mayroong probable cause sa inihaing reklamo laban kay Revilla at iba pa. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report salamat, Alan Gato. Thank you, Alan. Magbubukas naman ng Maharlika Highway. Yan ang ating mga report. Ang mga headlines. DZWB Flash Report Lindol, magnitude 5 na lindol na itala sa San Esteban, Ilocos Sur. Ang detalye mula kay Alan Gatus. Alan? Niyamig ng magnitude 5 na lindol ang San Esteban, Ilocos Sur. Kaninang alas 9:36 ng umaga natukoy ang sentro ng lindol, 49 na kilometro timog kanluran ng San Esteban, Ilocos Sur, kung saan may lalim ito na 10 kilometro at tectonic ang origin na kapagtalaan ng instrumental intensity 3 sa Bigan City sa Ilocos Sur, instrumental intensity 2 sa Candon, Ilocos Sur, Santol, La Union, Bontoc, Mountain Province at instrumental intensity 1 naman sa Narbacan, Ilocos Sur at Aringay, La Union. Kasunod nito, walang inaasahan na anumang pinsala matapos ang magnitude 5 na lindol, pero asahan ang mga sharks ay na rin sa inilabas na abiso ng PBOX. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report PNP Chief Jose Melencio Narta. Pera Manong Balita Superradyo DZWB Flash Report May flash report po tayo, magagaling mula kay Alan Gatos, sunog sa Quezon City, sa lugar yan sa QC area. Alan Gatos, Alan. Isang sunog ang kasalukuyan nagaganap sa may bahagi ng LR Pascual sa Baysa, Quezon City, kung saan itinas na ito sa unang alarma. Ang tabayan ng ilang pamadetalye kaugnay sa sunog na ito. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report Pera Manong Balita Maraming salamat sa iyong flash report. Alan Gatos, ang tabayan ng paho ang detalye ng balitang yan ukol sa sunog sa Quezon City area. Pero bago natin po talakayin yan,
Tanggap muna tayo ng... Superradyo DZWB Last Report! Meron pang 4 na labi ang na-recover sa lubog na Roro vessel sa Basilan. Ang detalye mula kay Carlo Mateo. Carlo. 4 pang bangkay ang na-recover ng Philippine Coast Guard Technical Divers sa isinagawang dive operation ngayong araw sa nakalubog na MV3 sa Kirsten 3 malapit sa Balok-Balok Island, Basilan. Ayon kay Captain Labi Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, dahil dito umabot na sa 62 ang bilang ng nasawi sa trahedya. 293 ang nakaligtas, 17 pa ang nananatiling pinaghahanap. Dinala na sa Zamboanga City ang mga na-recover na bangkay upang maiproseso para sa pagkakilanlan. Bukas muling ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard Technical Divers mula sa Special Operations Force ang dive operation sa nakalubog na barko. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon. Ako si Carlo Mateo ng GMA Superradyo DZWB Dapat Totoo. Superradyo DZWB Last Report! Superradyo DZWB Last Report! Flash report mula tayo mula ho kay Mark Macalalad. Vice President Sara Duterte inanunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa eleksyon sa 2028. Mark, pasok Mark. Inanunsyo ngayon ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa sa press conference dito sa kanyang tanggapan sa lungsod ng Mandaluyong. Binanggit ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang na ang kawalan nito ng katapatan sa naging kampanya nila at sa sinubang tungkulin. Ang binabanggit na hindi niya kinaya ang nangyari sa 2025 national budget, kaya siya umalis sa gabinete. Humihingi rin siya ng tawad sa sambayan ng Pilipino dahil tinulungan niya si Pangulong Bongbong Marcos na mahalal sa bansa. Kasunod dito, siya ay humingi ng tawad dahil marami ang nagugutom. Marami ang nakararanas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang tapos ang kita ng bawat similya. Wala rin doon ng tunay na seguridad sa pagkain at kulang din ang epektibong healthcare system sa bansa. Ang sinasabi ni Duterte ay natatakot siya sa magiging kapalaran ng susunod na henerasyon sa bansa na ngayon na ay lugmok na ng kahirapan. Kanyang hinimok ang publiko na ibalik ang tapang at malasakit. Kasabay nito ay kanya nang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Yan ang sitwasyon dito sa tanggapan ng OVP. Ang inyong kapuso, Mark Macalalad ng GMA Superradyo DZWB Dapat Totoo. Superradyo DZWB Last Report! Pantay Kalsada. Sa pang flash report naman, may aksidente na nangyari sa may EDSA southbound paglagpas ng Connecticut. Ayan, 3 sasakyan dyan, sangkot. Nasa linya si Ma'am Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Ma'am Emma, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Sir Weng. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Salamat. Ano po nangyari? 3 itong sasakyan. Karambola to? 3? Tama po, Sir Weng. Bali, mga pasado, alas 10 po ng 10:30 po ng umaga, na-receive po natin yung report na isang Innova at 2 motorcycle po yung nagkabanggaan sa bahagi po ng EDSA southbound. Makalampas lang po ito ng Connecticut. At sa mga oras po na to, nandun pa ho yung naturang involved na mga sasakyan. Yung isang rider po ng MC ay unconscious. At sa mga oras po na to ay na-assist na po yan ng Barangay Wakwak Rescue Ambulance. So far po, under investigation pa po yung nangyaring aksidente dyan sa bahagi po na yan. Okay, sa area na yan, medyo may kabigatan ba ang daloy ng trapiko? Opo, Sir Weng, bali ito po ngayon, yung southbound, halos yung tail end ng traffic po natin, ay aabot na po dito sa may bago mag-flyover po ng Timog, yung pinaka-tail end ng southbound, hanggang dyan sa may bahagi po ng after Connecticut yung nangyari aksidente. Okay, salamat Ma'am Emma sa update na yan. Maraming salamat at magandang umaga. Salamat. Si Ma'am Emma Loristo, aksidente ito nangyari sa EDSA, 2 ang motor at saka isa pong SUV na banggit sa may area ng EDSA southbound paglagpas lang ng Connecticut. Superradyo DZWB Last Report! Pantay Kalsada. Weng de la Peña sa
Anong say nyo? Noong Disyembre pa dapat ang pagdinig pero tanging mga abogado lamang ng senador ang dumalo at nag-ain sila ng motion for extension. Enero naman ngayong taon nang makapagsumite ang senador ng kanyang counter affidavit. Sa ngayon, sinusuri pa ng Political, Finance and Affairs Department ang kontrasalaysay ng senador at patuloy pang naghahanap at sinusuri ang mga ebidensya. Samantala, sinabi naman ni Senador Marcoleta sa Super Radio DZBB. Pinuno ng SAIC ng DOTR, sinibak sa pwesto. Flash report ni Mark Macalalad. Mark! Sinibak sa pwesto ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang head ng Special Action Intelligence Committee for Transportation na si Rayson De La Torre. Sa pahayag ngayong araw, sinabi ni Lopez na inalis sa pwesto ang opisyal dahil sa naging operasyon nito sa mga hindi otorisadong ambulansya na dumaraan sa EDSA busway noong Lunes. Dapat pinara ng SAIC ang ambulansya sa kanilang operasyon dahil may dala itong pasyente na mayroong medical check-up at walang emergency case. Paglinaw naman ni Lopez, ang mga on-duty ambulance ay pinapayagang gumamit ng busway kahit pa ano ang kondisyon ng sakay nitong pasyente. Humingi ng paumanhin ng DOTR sa pamilya ng pasyente kasabay ng pagtitiyak sa publiko na gumagawa sila ng mga hakbang para mapagbuti ang kanilang mga pulisiya. Tiniyak niya rin ang prioridad nila ang kaligtasan ng publiko. Ang inyong kapuso Mark Macalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Super Radio DZBB Flash Report! Complaint laban kay Vice President Sara Duterte inihain sa Kamara ang ulat magmumula kay Isa Avendaño Umali. Isa. Isinampanga rito sa Kamara yung ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang naghain ay ang pribadong individual na si Attorney Nathaniel Cabrera habang yung endorsers naman na kongresista ay sina Manila Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega V. Batay sa mga litrato na ibinahagi sa atin ay nanumpa na yung dalawang endorsers kay House Secretary General Jeloy Garafil. Gayon din yung naghain ng reklamong impeachment. Kabilang doon sa mga binanggit sa reklamo batay sa paunang impormasyon na nakalap natin ay yung maling paggamit ng confidential at intelligence funds na nagkakahalaga ng 612 million pesos at yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sinama rin dito yung testimonya ni Ramil Madriaga na tumanggap umano ang Vice Presidente ng pera mula sa illegal na droga at operasyon ng Pogos para sa kanyang kandidatura noong eleksyon at yung pagkuha ng assassin umano para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yung grounds naman ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. Sa ngayon ay hinintay pa natin yung formal na statement ng dalawang kongresistang endorsers. Ito nga sina Representatives Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega. Pero ang kanilang binabanggit ay maglalabas na lamang sila ng opisyal na statement para nga ipaliwanag kung bakit nila napiling i-endorso itong ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Yung iba pang mga detalye hinggil sa ulat na yan ay antabayanan maya-maya lamang. Ako si Isa Avendaño Umali ng GMA sa Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Flash Report! Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming talakayan. Bukas, makakapiling po natin. Ayan, National Authority for Child Care, tamang-tama. Kasi nga, tungkol pa rin sa usapin ng pagbebenta ng mga sanggol. Ayan, dapat pag-usapan natin yung tamang proseso ng pag-aampon o adoption. Yan po ang pag-uusapan sa unang bahagi po yan ng SOS bukas kasamang National Authority for Child Care. At sa ikalawang bahagi, dahil Huwebes po bukas, Alagang PhilHealth sa serbisyo on the spot. Benepisyo at serbisyo alamin at gamitin. Kita-kits, ganito pa ring oras. 12:30 hanggang 3:30 ng hapon. Muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Susunod ang Super Balita sa hapon, hatid ni Shirley Escalante.